Hello guys, good morning. So yeah, yesterday I get a lot of shit from our regular guest. Nakakatuwang, nakakainis na isipin. Hanggang ngayong umaga naaalala ko pero hindi naman siya ganun katindi. I mean, I don't have very much guilty feeling tungkol sa pangyayari yan. Pero syempre, ano pa rin. Uh, So, this is what happened. So, every Friday dito sa Dubai, actually dito sa United Arab Emirates, merong tinatawag na Friday brunch. Kumbaga, breakfast and lunch every Friday. It's like eat all you can, kumbaga sa Pilipinas. Or sa mga social na lugar, sa mga hotel, brunch ang tawag. So, dumating itong regular guest namin. As usual, pumunta siya dun sa vitrine, sa display ng mga pagkain. And ako yung nag-asikaso, tinuro niya sa akin yung mga gusto ko. Siguro mga nasa anim na klase ng pagkain yan, mga starter. E di nilagay ko sa plato, bla 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 bla, bersaula, hipon, pickles, yung mga ganon. E di okay na. Tapos dumiretso na itong regular guest sa table niya, kaso sa labas. And then, naghanap na ako ng waitress na maghahatid para sa table ng babae na yon. Nakita ko itong isang in-check na waitress. Sabi ko, can you bring this to the regular guest? Yeah, our regular guest, the lady. Tapos sabi niya, I don't know. And then, lumipat ako, ang kinausap ko naman yung hostess. Kasi itong hostess na to, ah, alarm. This is the time that I should wake up. Wait. Nasaan ako? So, lumipat nga ako dito sa hostess kasi ito yung pinakahuling kausap nitong regular guest. Kakapunta niya lang doon sa ano niya, sa pwesto niya. And then sabi ko doon sa hostess, can you bring this to the regular guest, the lady, the one that you just talk with? And then yun, sabi nitong hostess, table 16. Eh di itong in-check na waitress, diretso dun sa table 16. Tapos nang pagdating ko dun sa table 16, shit! Wrong table. Yeah, it's a very big mistake. So, kaysa makipagtalo ako, gumawa na kagad ako ng bagong plato. Ang problema, hindi ko natandaan kung ano yung mga pinaglalagay ko doon kasi nga halos 6 or 8 klase ng pagkain yun. Eh medyo busy ng mga oras na yun. Kaya yun, hindi ko lahat nailagay. Tapos, di ano nga, maya dumating na isang waiter, tinatanong kung yung in-order daw ng regular guest. Sorry. Di naihanda ko na, inibigay ko dun sa waiter. Tapos maya dumating itong regular guest dun sa may vitrine, sa counter. Sabi, where's my brisola? Yun naalala ko, brisola nga pala, hindi ko nailagay. Yun, dali-dali kong inilagay sa plato. Kaso nagsimula na magsisigaw itong regular guest na to. You are stupid, you are really crazy. You don't know what you are doing. I told you what I want, I saw it that you're putting in the plate, but you didn't give it to my table. You are really crazy, you're making me sick. Something like this. Kaya yung mga pinagsasabi nitong regular guest sa akin. Tapos ang lakas ng boses niya. Tapos nakikita ko yung mga tao sa likod niya na nagtitingin na sa amin. And yeah, ang sama ng pakiramdam ng mga oras na yun. Medyo namumula na yung busog. Medyo namumula na yung mukha ko ng mga sandali na yun. Tapos pati ito namang supervisor, sinusubukan niyang pakalmahin itong babae na to. Hanggang pinaliwanagan ng babae, sabi niya, you don't understand. I have an appointment to the spa. You're wasting my time, sabi nung. So, may appointment ako sa spa. Okay, I will eat the food, but pwede mo ba ipa-cancel ipa-adjust yung appointment ko sa spa? Yun yung sabi ng babae. So, ang ginawa nitong supervisor, tumawag dun sa spa. Ewan ko kung tumawag talaga siya. Sabi niya hindi daw makakancel kasi hindi naman talaga basta-basta ma-adjust yung schedule na yun dahil nga, syempre may mga kasunod. Di, pati naman itong supervisor, parang
kung makautos ano, parang galit ba sa akin din. And dahil mukhang galit nga itong supervisor, sumasali na to sa usapan itong kasama kong kusinero na nagpapaliwanag. Kaso nga, inisip ko na, no need to explain, sabi ko. Kasi magagalit lalo etong regular guest. Ay di galit na galit nga itong regular guest na yan. Tapos, nung sinabi niya na, "You're really stupid, I don't want to see your face." Tapos yun, nagsorry ako para, basta tahimik ako, pero nagsusorry ako hanggat maaari, makakasingit. Tapos nung huli nga, sabi ko, "Sorry." Tapos, "Sorry madam." Tapos umalis na ako, lumipat na ako ng station. And then pagpasok doon sa may station, medyo natatawa ako sa pangyayari kasi naisip, bakit ako? Natatawa ako doon sa pangyayari na yun. Bakit ako yung napatapat na ganun? And then, maya't maya, paunti-kunti dumarating na yung mga kasama kong kusinero. Isa-isa sila, "Are you okay bro? Are you okay?" "Yeah, okay, no problem. It's no big deal. I don't feel think bad." And then, yun, sumunod na rin yung mga sous chef. And yun, tinanong lang naman nila kung okay ako. Kasi, sabi nila na itong mga kasama ko kasi kung sa kanila daw sinabi yung mga ganong salita, yung mga matinding mura na yun, malamang nasagot nila yung babaeng yun at hindi nila alam kung ano mangyayari. Maaring matinding gulo. Kumbaga, maaring pauwiin sila sa bansa nila or we never know. Yun. And siguro kasi ang naging matinding pagkakamali ko dun yung hindi ko natandaan yung pangalan nitong regular guest na to. Sana kung alam ko yung pangalan nitong regular guest na to, actually nakikinig ko yung pangalan niya pero kakaiba kasi na Arabic name. And yun, hindi ko kagad naalala. Hanggang ngayon, hindi ko nga matandaan kung Shukra, mga ganyan yung pangalan, tunog eh. Kung ganyan yung pangalan. So, yun siguro yung matinding naging kasalanan ko lang or pagkakamali ko na hindi ko masyado naipaliwanag dun sa hostess, dun sa waitress, kung sino yung guest, kung saan table ilalagay. Yun ang naisip kong pagkakamali ko. Kaya, siguro hindi ganun katindi yung guilt na nararamdaman ko. Pero dun sa point ng babae kasi, ito kasi yung babae na to medyo may kakaiba. Kasi, yun nga, regular guest sila sa restaurant namin. Tapos ang parating niya suot pang workout, very tight na pantalon, and very tight din na pantaas. And minsan nakapambahay lang na t-shirt. Tapos paggala-gala doon sa may party ng restaurant namin. Kasi yung sa hotel kasi, tapos may residence din. Yun, siguro residence siya. Tapos, yun, mayaman tong babae na to kasi nga sa pagkakaintindi ko sa kanya, sa tingin ko sa kanya, sobrang yaman kasi hindi siya nagtatrabaho. Tapos, kumakain siya sa restaurant sa amin, and dun sa fine dining sa taas, and sa restaurant ng hotel, which is, ang pinakamura is 100 dirhams. Halos ilang beses siya kumakain sa isang araw. Siguro, sa restaurant namin, mga 2 beses ko siyang makita sa restaurant namin. So, mayaman. And ang iniisip ko lang, yung ugali, bakit ganun siya kaagad makapag-react? Kumbaga, hindi ko alam kung gutom na siya or siguro gutom na siya. Sabi, "You are wasting my time. I'm already here 30 minutes," which is not 30 minutes, just exaggeration ba para mapatindi yung istorya siguro. And that's just moral lesson na sana
kung mayroon tayong mga regular guests ay alam natin yung pangalan. And communication, dapat maliwanag yung pakipag-usap natin doon sa kinakausap natin para walang maging problema. Ay, it happens sometimes, but not all the time. Should be not all the time. And yeah, this morning, I hope to see this lady again para yun, kung makakita natin kung ano talaga yung nakakatuwa kasi, naisip ko kasi, bakit isa na ako ngayon doon sa na pagalitan itong babae na to. To be honest, kasi yung mga ibang waiter, ibang waitress, kahit yung manager, nakikinig ko, pinapagalitan ito eh, yung mga complaints sa service, sa pagkain. And yun. Samantalang siya mismo eh, complain kung maaari nga, huwag siyang papasukin doon sa restaurant eh, dahil doon sa dress code na sinusuot niya. But anyway, because she's a regular guest, she is a guest, syempre, respect pa rin para bilang isang tao. And so, nung natapos na nga yung duty namin, sabay-sabay kami bumaba, etong mga kasama ko sa kusina, nagkikwento na, kung sa kanila doon nangyari yun, malamang, yun nga, matinding sagutan yung nangyari doon, and matinding gulo, malamang. And pinapayuhan nila ako, dapat na hindi lang ako basta tumahimik ng ganoon, dapat lumaban din ako na sa susunod, malamang gagawin ulit sa akin yun, and ito ngayon, tinutukoy na nila itong supervisor na babae na actually walang may gusto dito sa supervisor na to eh. May gusto sa kanya siguro yung wala akong maisip, pero sa ugali niya I don't know. And yun, pinapayuhan ako nitong mga kasama kong kusinero na lumaban daw ako, na sumagot ako, mga ganun, na huwag magpatalo. And ramdam ko yung concern ba nitong mga kasama ko. Ako naman parang in-express ko na, no, wala, it's okay. No big deal for me. Pero yun nga, sobrang matindi yung pag-express nila ng sympathy, empathy sa akin nung mga kusinero ko. And I appreciate that. Thank you very much. But yeah, that's it. So this is just for the record. And thank you for watching, guys. Ciao.